og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Karong gabi una natay i-explain kining pangutana na wa masabti sa ato ang mga amigong Katoliko. Wa gani masabtis Katoliko, Protestante pa, no? Kini bitong celebration o kining title kay Mary Theotokos, no? Daghan kayong wala kay kasabot ni ini nga pagtulunan simbahan. How much more ang Protestante, no? How much more ang dili Katoliko? Di gyud kasabot, no? So atong bisag kusog ang ulan, dungog man siguro ko gihapon ninyo diha. So explain nato in how many minutes ang atong explanation ani. Pasabot nato nganong gitawag man is Katoliko o Mary Mother of God. So technical nga term is Theotokos. Moni ang kining technical nga termino ni ini mga higala, no? Unya daghan kayong masupak ni ini, labi na ang mga dili Katoliko, no? Dili sila modawat aning termino sa simbahan pagtawag kang Maria nga Theotokos, Mother of God. Kay nabagoy inahan ang Dios. Ang usual nga negative reaction sa mga Protestante. I hope nga kusog ang ako ang tingog da, madungog ba akong tingog mga kaigsunan? Murag ni kusog man ng ulan, hinay na pong signal na to ani. No? So usually pag mukusog ang ulan, hinay ang atong signal, muputol-putol siya. Sige lang as long as kaya pa, no? So ang ato ang buhaton karon mga higala, no? By the way, mayong gabi, magandang gabi po sa Taga-Luzon, no? December pa lang may nag-request na dapat daw Tagalog para maintindihan ang makarelate ang Taga-Luzon, kasi marami daw Taga-Luzon na view sa atin pero hindi masyadong maintindihan sapagkat ang lingwaheng ginamit natin is Bisaya, no? So ang gagawin natin mga kababayan ay halo-halo na lang, no? Bisaya, Tagalog, ayun, para at least patas. Well, itong isi-share natin mga brothers and sisters tungkol sa doktrina ng Katoliko. Itong pagtawag ng Katoliko na si Maria ay ina ng Diyos. Kung bakit yan ang sinasabi natin, no? Yan ang doktrina natin. Paliwanag natin mga kababayan. Kung bakit nga ba si Maria ay tinawag na Mother of God. Kasi usually mga brother, mga sisters, no? Ang mga non-Catholic agad tutol. Ang sabi nila, hindi naman biblical yan, no? Wala sa Biblia. Wala daw sa Biblia na tinuro na si Maria tawaging ina ng Diyos. Yun po ang usual na komentaryo na ating marinig sa mga kababayan nating mga non-Catholic, no? Magandang gabi kay Brother Rinaldo S. Ramos Jr.
Kaya ngayon, dahil may nagtatanong sa anong reason kung bakit natin tinawag si Maria na Theotokos, Mother of God, ipapaliwanag natin. Ayon sa Biblia, of course, sa dokumento ng simbahan, para at least maintindihan ng lahat, lalo na sa nagtatanong na Katoliko, na pati siya ay hindi niya hindi niya maintindihan. Hindi talaga maintindihan. Kung ikaw Katoliko ka, hindi ka nag-aaral, hindi mo aralin ang doktrina ng Katoliko. Okay? At yung hindi mo pag-intindi sa doktrina ng Katoliko tungkol sa Theotokos or title of Mary, Mother of God, yan ang dahilan pag ikaw ay madoktrinahan ng Protestante, kaagad kang lilipat dahil hindi mo alam ang doktrina ng iyong pagkakatoliko. Kaya sa mga Katoliko na ating viewers ngayon, mga followers natin, i-explain po natin kung bakit si Maria ay tinawag o mayroon tayong teaching, Mary, Mother of God. Is it true that Mary is Mother of God? Or is it biblical or not? Unang-una, mga kababayan, okay? Ang terminong Mary Theotokos o Mother of God, biblically speaking, mayroon pong tinatawag natin na implicit explanation. No? Implicit, no? So, yan ang mga tinatawag na dapat maintindihan, lalo na sa mga Katoliko, no? Kasi kung kulang ka dyan sa ganyan na pag-aaral, malamang sa malamang, di mo alam ang iyong doktrina sa pagkakatoliko. Na mayroon tayong tinatawag na una, sa mga dalubhasa sa kasulatan, mga theologians, may tinatawag silang implicit at mayroon ding tinatawag na explicit. Ano po yung dalawa? Implicit interpretation, explicit interpretation and understanding, no? Dalawa kasi yan. Implicit meaning understood, no? Explicit meaning letra po letra. Yan ang ibig sabihin, mga kababayan, no? Mayong gabi, Brad, aslang ko nimo. Gamay, kumusta man tong debate ninyo ni Daig? Wa madayon kay unang-una ang nagmidget niingon nga si Daig matud pa Brad Dodds lanod nga mangayo man daw siya o pamasahe muad kay ihil man ta sa kabadbaran, no? Mangayo man siya pamasahe kay makigdebate siya. Nya ako day mo provide sa iyang pamasahe. Katoliko day mo provide sa iyang pamasahe, naanad man pud siya, no? Kay katong debate niya sa Cagayan de Oro, gipamasahian man to siya sa Katoliko para lang madayon, para muundang ng iyahang sigig banat sa Katoliko ba. So gipamasahian siya. Karon gusto na po siya makigdebate, gusto niya ako'y mo inkwentro sa iya, ha? Pero provided nga mo hatag og pamasahe, ay dili pwede, no? Dili pwede, kailangan mangita siya, gusto maka siya makigdebate. Mao na nga wa siya siya mo dayon, mga brother dudes, wa siya mo dayon. Unya lately ako na ibalan nga murag tuwa daw sa Manila, no? So inana ang katikaran. Okay, basig mo balik ra to, no? Makighagit og otro. Wa may problema. So balik ta sa ato ang gitawag og topic, mga kaigsunan, no? So sa mga Katoliko, no? Sabtan Katoliko kining nganong mingon ang simbahan kay kasagaran ra ba sa Katoliko, mga kaigsunan, whether we like it or not, no?
Huwag ho kayong magalit sa akin. Realistic ho tayo magsabi, no? Marami hong Katoliko na hindi alam ang doktrina natin. No? Maraming mga Katoliko kaya nabihag sa ibang pananampalataya dahil hindi alam ang doktrina ng Katoliko. Tatanungin ka, bakit kayo tumawag na si Maria ina ng Diyos? Ano ba ang Diyos? May ina? Diba ang Diyos ay Trinity? God, the Father, Son, and Holy Spirit. Ibig bang sabihin may ina, Trinity? Dahil isa lang ang Diyos. Pagkatapos sinabi ninyo, Mary, Mother of God. Kasi yan ang problema, mga kababayan. Pag hindi natin explain, no? Yan ang problemang malaki. Kaya hanggang ngayon, maraming Katoliko nabihag sa ibang pananampalataya sa Protestante dahil gustong matuto, tapos ang natutunan ang Protestante na doktrina na kontra doon sa doktrina na tinuro ng simbahang Katoliko na si Maria ay ina ng Diyos. Kaya sabi natin, aralin natin ang doktrinang Katoliko, mga kababayan. Static ang setup mo. Medyo static ba? Salamat pagkilala. Kasi hindi magsabi, no? Nood lang ng nanood. Si Jesus Gidap ay sabi niya, may static ang setup mo. Sana wala na. Okay? At maulan pa kasi dito. Okay? Maulan, no? So, magsabi, no? Nood lang ng nanood. Si Jesus Gidap ay sabi niya, okay na ba yung ano natin? Sana wala na. Yan. Okay na ba yan? Brad Jesus Nidap, no? Brother, okay na ba? So, tuloy lang tayo, mga kababayan, no? Explain natin. Unahin natin ang Biblia, mga kababayan, para at least it sounds sweet to the wag mo lang galawin ang microphone at camera mo, bro. Okay. So ito, Brother Jesus, okay na kaya ito? May, medyo hindi na static. Okay. So habang naghintay tayo sa feedback ni Brother Jesus kung wala ng static, patuloy tayo, mga kababayan, ha? So ganito po yan, mga kababayan, no? So ang topic natin is Theotokos. Okay na, salamat. Okay. Ang topic ko natin is Theotokos, no? Yan po ang pinaka-topic natin. Ano po ba ang Theotokos? Ito'y isang technical na termino ng simbahang Katoliko. Alam natin na ang Katoliko ay may tinatawag dalubhasa sa theology, no? Pagsabing dalubhasa sa theology, yan po ay babad na babad sa pagkaroon ng knowledge about the words of God or the Bible, and also Christian philosophy. Yan po ang mga tinatawag na dalubhasa, mga theologians po. Kaya kukunin natin sa kanila ang mga sinasabi nila kung bakit si Maria ay tinawag na Theotokos. By the way, ang terminong Theotokos, that is a Greek term, no? Termino ng salitang Grigo na sinasabing Theotokos ay dalawang salita, Theos and Tokos, no? Ibig sabihin, Theos in Greek means God or gods. Tokos means bearer or mother, no? Mother of God. Yan ang technical na termino. Okay? Kung bakit mayroon tayo dyan, mga kababayan, ipapaliwanag natin biblically, theologically, church magisterium ang ating gagamitin, mga kababayan. Kasi ang
aral ng Katoliko, hindi ito ginawa sa isang tao lamang. Ito po ay tinatawag na pinagdiskasan ng mga dalubhasa at pagkatapos sa sinangguni pa sa council ng simbahan, pinagdidibatihan at ito po ay nabuo na ito ay galing sa Biblia, no? Kaya pag in one glance mga kaibigan, pag sabi mong Theotokos, pag ikaw ay hindi pamilyar sa mga termino ng theology, lalo na Bible alone ka lang, katulad ng mga Protestante, ay hindi mo ma-appreciate ano yung Theotokos na yan. Mayong gabi dira bro, mayong gabi isad, no? So explain mo na tayo ha, para at least hindi tayo mawala. Okay. So, sa Biblia po, may tinatawag na understanding of the words of God implicitly. No? Implicit. Implicit means hindi siya letra po letra, ngunit maintindihan mo. No? Yan ang tinatawag implicit. Second, may tinatawag na explicit. No? Explicit means letra por letra. No? Letra por letra. That is means explicit. So, ang Biblia, to deal with the words of God, to deal with the Bible, may tinatawag ang mga eksperto na implicit at saka explicit. Kung wala ka dyan, sorry na lang, no? Lalo na kung ang kinagisnan mo na turo, yung mabasa. Bible alone, no? Or litra po litra. Ang litra po litra po, mga kababayan, hindi po ito prinsipyo ng Biblia, mga brothers and sisters. Pasabta ang mga ulog-ulugan ni Ellen G. White, no? So sa Biblia, sabi ni San Pablo, kung babasahin mo ang 2 Corinthians chapter 3 verse 6, sabi ng mga ngaral na si San Pablo, we are not minister of the letters, because the letter kills, but the Spirit gives life. So, hindi daw, sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa taga-Corinto, 2 Corinthians chapter 3, verse 6, sabi niya, hindi kami tagapagturo ng letra po letra. Ibig sabihin, mga kababayan, nasa Biblia ang hindi letra po letra lamang. Ngunit, tanggap din natin ang letra po letra. Kaya lang, hindi lamang. Iba kasi yung letra per letra lang, iba kasi yung tanggap natin ang dalawa. Letra per letra at the same time yung implicit. Okay? So sa usapin na si Kristo ay ina ni Maria, anak ni Maria, at si Maria ay ina ng Panginoong Jesucristo, hindi na ho maraming pagtatalo. Dahil alam ng Katoliko, alam ng Protestante, na si Maria ay nanay ni Jesus. Pag sabi nating Jesus, mga kababayan, yan po ang pangalan ng Kristong nagiging tao. That is human Jesus, no? Jesus of history, ayon sa mga dalubhasa. Pag sabi nating Jesus of history, ibig lang sabihin sa kanyang pagkatao. Ngunit, yung Jesus of history, mga kababayan, He is already existed before incarnation. Si Kristo po ay nag-exist na nang hindi pa siya nagiging tao. Okay? Yan po ang mababasa natin sa John chapter 17 verse 5.
Na sabi ni Kristo, Ama, luwalhatiin mo ako sa kaluwalhatiang aking natanggap nang ako'y kasama mo bago pa lalangin ang mundo. Happy New Year, bro. May the Lord God and Mama Mary bless us this coming year 25. Okay, thank you. No? Thank you, Brother Billy Alba Tamusa Jr. Shout out, Brother John Juna Matre watching from Lainga, Surigao del Sur, Lee Minister of Holy Child Parish. God bless. Okay. Happy New Year din sa taga Surigao, lalo na kay Brother Billy at sa Holy Child Parish, no? Pangumusta sa inyong parish priest diha, no? Pwede ko ninyong maimbitahan diha conducting doctrinal nato, no? Dili na mo sokol, bro, katong taga Cagayan kay napugos rato kay naka-sit up naman tanan o para dili siya maulawan. Okay. Sige, no? Si Julito Daig to, Brother Rinaldo, no? So, biblically speaking, mga kaigsunan, Mary is truly Mother of Jesus. Uulitin ko po, biblically, si Kristo, si Maria, okay, ay ina ng ating Panginoong Hesukristo, no? Yan po ang sinabi ng Biblia, no? Like Matthew 1:18, no? Si Maria ay ina, no? So in that sense, walang pagtatalo diyan, no? Walang pagtatalo na si Maria ay siya talaga ang ina ni Kristo sa kanyang pagkatao. Kahit ang mga Protestante ay walang tutol diyan, mga kababayan. Okay? Pakishare naman ang ating video ngayon, mga kababayan, para sa kapakanan ng ating mga kababayan, no? Magiging charitable tayo sa pag-share sa ating dinidiskusan ngayon dahil ito po ay pananampalataya natin bilang Katoliko, no? Wag nating ipagdamot, i-share natin sa kanila. Okay? Puhon, bro, moray sila, bro, Stalwart, uban nila, bro, Rosby, kay taga Barubo raman si bro Rosby, og si bro Alan Lagulaw, unahan ra ang ila. Okay, so i-appeal na lang ko sa inyong invitation. Okay, sige, no? No, i-explain natin. Nagtatagalog po tayo kasi request po kasi ito. Kasi tayong mga Bisaya, madaling makaintindi sa Tagalog. Ngunit ang mga Katagalugan, mga Tagaluzon, ay hindi po masyadong nakaintindi ng Bisaya. Kaya nirarapat kong Tagalogin na lang kahit pautal-utal, kahit hindi ako sanay sa Tagalog, para at least maintindihan man lang. Okay? Pag hindi ko kayang isabi sa Tagalog, Bisayain ko na lang. Yun na lang ang ating agreement. Okay? So, sa Biblia, mga kababayan, pag sinabi mong si Maria, ina ng Panginoong Hesukristo, wala hong masyadong debate. Tanggap po yan ng Protestante na si Maria ay ina talaga ni Jesus. Ayon sa nakasulat sa Biblia, like Matthew 1:18, okay, sa John chapter 2, verse 1, no? Kung babasahin ninyong Biblia ninyo, marami hong talata na si Maria talaga ay ina ni Hesukristo. Wala hong tutol sila doon. Okay? Hindi ho tutol ang Protestante o ang non-Catholic. Pag sinabi mong si Maria ina
ng Hesus sa kanyang pagkatao. Ngunit ang hindi nila matanggap, mga kababayan, dahil hindi siguro nila ma-absorb. Okay? Maraming salamat kay Brother Mervin Milgar Tadifa, no? At Happy New Year, sir, no? Maraming salamat sa iyo, no? Okay? Ang hindi nila matanggap, mga kaibigan, mga brothers and sisters, yung sinabi natin sa Katoliko, yung doktrina natin na sinasabi nating Theotokos, ito po ay hindi maintindihan ng mga Protestante. Dahil sa kanila, I don't know kung tinuruan sila ng kanilang pastor na si Kristo po, bago pa siya nagiging tao, si Kristo po ay umiiral na. Bilang Diyos, si Kristo po ay kasama na ng Ama. Okay? Ang sabi po ng Biblia, maliwanag. Sabi ni Kristo sa 17:5, Ama, Father, glorify thou me, the glory that I have with you before the world began. Ibig sabihin, si Kristo ay eksistado sa kanyang pagka-Diyos bilang persona na Diyos, pangalawang persona sa Trinity. Bakit dito ko muna inuna, mga brothers, mga sisters? Kasi po ang Mariology is close connected sa Christology. Pag hindi mo maintindihan ang Christology, ratsada ho yan, hindi mo maintindihan ang Mariology. Kung bakit sinabi ng Katoliko, nagturo ang simbahan, Mary is Theotokos or Mother of God. Until you understood the Christology, the two natures of Christ, then saka pa mo matatanggap na si Maria talaga ay dapat tawaging Mother of God. Kaya inuna ko muna si Kristo, no? Na si Kristo po, bago pa siya nagkatawang tao, ang tawag diyan sa technical na termino is incarnation, no? Bagamat ang terminong incarnation, you cannot find terms incarnation in the Bible. You cannot. Because that is extra terminology employed by the theologians of the Christian theology. Pero the essence of the teaching of incarnation is biblical. Saan ho makikita yan? John 1:1, 14. Mayroon bang nakasulat diyan na incarnation? Wala. Pero that is the essence of incarnation. Gets nyo, mga kababayan? Aywan ko lang. Basa ka lang ng basa ng Biblia, hindi mo alam ang mga termino ng simbahan, wala ka. Dapat alamin, mga kababayan. Dahil pag alam mo, madali mong ma-explain sa Protestante yan. Okay? Kaya hindi nila tanggapin, pero sa loob-loob, naintindihan yan. Okay? Like the term incarnation, tatanungin ka, Brad, may nakasulat ba sa Biblia terminong incarnation? Ang sagot, wala. Pero the essence, the nature, the principle of incarnation is biblical. Yang John 1:1, 14, yan po ang essence na sinasabi na incarnation. Kaya the term exists because there is reality of that term, that coming from the Bible. Okay?
Ay, nako, mga kababayan, mahirap, no? Hanggang ngayon, explain pa rin tayo. 2022, explain pa rin tayo, na? Gamay ra kaayo og mga CFD sa una, bro. Mao'y hindi. Mao hinungdan nga daghan Katoliko na balhin sa laing sikta. Di pareho karon na daghan ng CFD. Okay, so mas dapat pa padamihin pa ang Catholic faith defenders, no? At dapat mag-CFD ay be humble and obedience, no? Humble and obedience is the requirement bilang magiging Catholic faith defenders. Okay? So, sana doon na tayo sa tinatawag na term, no? Bagamat ang terminong incarnation ay hindi mo mababasa sa Biblia, but the principle of the term incarnation is biblical. Kaya sabi ng Biblia, kung babasahin mo ang John 1:1, 2:14, it says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Sa verse 14, "And the Word became human being." Sa dynamic translation of the Bible, it says, "And the Word become human being and dwelt among us." Sino itong Word become human being? Become like us? Si Kristo po ito. Ito po yung tinatawag the essence of term incarnation. Bagamat hindi sinabing incarnation yan, but the term exists because there is reality that the Son of God nagiging tao, and that is term incarnation. So kailangan hindi tayo magiging narrow-minded pagdating sa usapin sa biblical theology, kasi dapat maintindihan yan, no? So mayroon bang mabasang incarnation sa Biblia? Wala. The principle of incarnation, biblical ba? The answer is yes. The truth of the term incarnation is biblical, dahil ang terminong incarnation, ang concept niyan, ang pagiging tao sa Diyos na si Kristo. Yan po ang determinuhan na incarnation, ang pagiging tao sa salita ng Diyos. Okay? Klaro ba? No? Ay, okay. Padayon, no? Good evening, maestro. Kinsa maning maestro nga under ba kanako? Coniberto Ritarino, no? So kung hindi kayo na under sa akin, kasi hindi ako nagiging maestro, wag lang magtawag ng maestro, Brad na lang, no? Kasi mahirap yan, mga kababayan, no? Bagamat tayo'y nagtuturo, no, ng subject ng theology sa tinatawag Catholic school, no, na tayo po'y on-call teacher, no, on-call tayo, teacher ng theology. Pero kung hindi ka under sa akin, hindi ka nagiging estudyante ko, wag mo kong tawaging maestro, no? Brother na lang, okay? Be realistic tayo dito, mga kababayan, para at least walang masabi ang iba. Mahirap na, okay? Okay, so explain tayo, ha? So naintindihan natin what is incarnation. Walang termino na incarnation mabasa sa Biblia, pero ang prinsipyo, the essence, the concept of incarnation is biblical. Katulad din ng tinatawag Mary, Mother of God. Wala kang tahasang mababasa or explicit na mababasa, ngunit mayroong tinatawag na implicitly called Mary, Mother of God. Okay?
Sabi natin, biblical muna tayo, no? So una, bakit sinabi si Mary is Mother of God in implicit way? Kung babasahin niyo po ang King James Version, Luke chapter 1 verse 48, no? Luke chapter 1 verse 48. Ito po ang ating mababasa, no? Mababasa natin ang ganito, mga kapatid, no? Sabi dito, sa 42, and she speak out with a loud voice and said, Blessed art thou among women. Si Elizabeth po ang nagsabi kay Maria nang binisita ni Maria ang kanyang cousin na si Elizabeth. Blessed thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. Verse 43, and hence is this to me, sabi ni Elizabeth, that the mother of my Lord should come to me. Gets nyo mga kababayan? Ang sabi ni Elizabeth, mother of my Lord. Sino po ang tinutukoy niya? Si Maria. No? Nang binisita ni Maria ang kanyang cousin na si Elizabeth, mga kababayan, okay? Ang sabi ni Elizabeth sa kanya, ano ito sa akin? Dinalaw ako ng ina ng aking Panginoon. Okay? Ano ang pagkasabi? Dinalaw siya ni Maria si Elizabeth para masyadong maintindihan natin. Ano natin baga sa isinsilyo natin pagpaliwanag, no? Sabi dito, nang dinalaw si Elizabeth ni Maria, ang kanyang cousin, ang sabi ni Elizabeth kay Maria, ano ito sa akin? Bakit ako dinalaw ng ina ng aking Panginoon? Ang terminong ginamit, Panginoon. At ang sinabi ni Elizabeth, ina. Sinong tinutukoy niya? Si Maria. Sinong tinutukoy din na Panginoon? Yung pinagbubuntis ni Santa Maria. Yan po mga kababayan ang tinatawag na implicit, no? Ang pagkasabi diyan, why thou, sabi dito, why thou the mother of my Lord visit me. Basahin natin sa King James Version. Ito King James Version, ha? And it come to pass, when Elizabeth heard the salutation of Mary, the baby leapt in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit, the Holy Ghost. Punong-puno si Elizabeth ng Espiritu Santo nang siya po ay dinalaw ni Santa Maria. Okay? Verse 42, and she speak a loud voice. Nagsalita si Santa Elizabeth ng malakas na tinig. Ano ang kanyang sinabi? Blessed thou art among women. Mapalad ka sa lahat ng babae. Sabi niya kay Maria. Okay? Blessed thou art among women. Ano pang sinabi niya? Ang sabi niya, and blessed is the fruit of thy womb. At blessed din ang bunga
sa iyong tiyan. Yan po ang bigkas natin during rosary time, mga kababayan. Okay? Sa mga Katoliko na nagro-rosaryo, mga kababayan, kayo po ay makarelate nito. Okay? Pero kung hindi ka nagro-rosaryo, ay hindi mo tawag dito ma-relate, mga kababayan, no? So, Bon Jovi, pasok ka dito. Pasok ka dito, Brad. Para kuan ka. Ano kita, ha? Pasok ka, Brad. Invite kita, Bon Jovi. Naka-add ka, nag-i-invite kita, Bon Jovi, para makapasok ka. Tingnan mo yung cellphone mo kung ano dyan, no? Okay? So, tayo, mga kababayan, no? Patuloy tayo. So, Mary, decline mo man. Huwag mong i-decline. So, Mary, mga kababayan, sinabihan siya ni Elizabeth na kanyang cousin, why daw, sabi ni Elizabeth, why daw the mother of my Lord visited me? Yan, mga kababayan. Hindi sinabi ni Elizabeth, bakit kaya ang ina ng Diyos ay dinalaw ako? Hindi. Kasi pag Diyos ang gamitin, that is explicit na. Ang ginamit dito na term is Panginoon. Implicit po, mga kababayan. Kaya minsan tinatanong tayo ng mga kaiba yun ng ating pananampalataya. Ginamit mo ang Luke chapter 1 verse 42. Ang sabi diyan, bakit dinalaw ako ng ina ng aking Panginoon? Hindi naman sinabi, bakit ako dinalaw ng ina ng aking Diyos? Ayon, di ba? Ganon ang tanong ng iba. Kaya sinabi natin, implicit nga Implicit. Ibig sabihin, hindi explicit. Okay, magandang gabi kay Brother Ray Agaton, no? Arturo Apuya, magandang gabi, sir. Okay? So, implicit ang pagkasabi, no? Kaya, ano po ba ang kahulugan, equivalent sa Biblia ng salitang Panginoon? Kasi ang iba, sasabihin na Panginoon, kung beyond the Bible ang gagamitin, Panginoon means Mister. No? Yan ang kanilang tao, no? Panginoon. Pero ang Panginoon sa Biblia, mga kababayan, always related to God. No? Always. Ang termino ng manunulat ng Biblia, ang Panginoon ay tinawag nilang Diyos. Sabi ni Brad Roderick Labarda, Sandoy, ayaw mo pag yabag-yabag dire, ha? Mga bata mo, wala mo respeto. Sagdi lang na sila kay bulabog system lang ni si Bon Jovi, no? Para dili makapaminaw ang mga Katoliko sa ato ang explanation. Okay? So ang gigamit diri Panginoon or Lord, no? Sabi dito mga kababayan sa verse 43 sa Luke chapter 1 verse 43, and whence this to me, sabi ni Elizabeth, that the mother of my Lord, okay, should come to me. Ano ito sa akin, sabi ni Elizabeth, na ang ina ng aking Panginoon ay pumunta sa akin. Ang ginamit ni Elizabeth, Panginoon. Okay? Hindi sinabi ni Elizabeth, Diyos. Okay?
So paano mo i-reconcile in a biblical reasoning, in a biblical theology? Ang Panginoon dito sa Biblia na termino, mga kababayan, is always referred to God. Take for example sa Psalm chapter 86 ng King James Version pa rin, mga kababayan. No? Sabi dito, sa mag-try ka o ganing kuan, mag-request ka, sige lang kang hindi ko kasulod. Try ka o kining request. Wa man gani ka unsa nimo pagkasulod nga dili man ta friend, gitan-aw man ako ang record. Himuon man ko nimo og kining tanga Bon Jovi, ikaw man siguro ang kining bula-bula diha. Gitan-aw biya nako, wa man ko nimo gi-request nga friend. Unsaon nimo pagsulod? Mag-request ka muna. Saan yung pagsulod nga di wa man ka makakonek sa kuha, viewers man lang ka na unsa man ka. Okay? So, mga kababayan, no? Gina-check na ko na kinsang mga friend na ko nga kuan. Ikaw wala ka sa listahan. Mingon kag di ka kasulod. Di ka kasulod kay di man ka connected. Okay? So, ang word nga Lord, mga kababayan, o Panginoon sa Tagalog, sa Biblia, lalo na sa King James Version, ay kining gitawag o use as God. Basahin na to ang gitawag of Psalms, mga kaigsunan. Ang Salmo 86:15 giingon din but thou, O Lord, art God, art a God full of compassion and gracious, long-suffering and plenteous in mercy and truth. Narinig yung mga kababayan? Ang Lord dito ginamit sa Biblia, but thou, ikaw o Diyo, ikaw o Panginoon ay ang Diyos. Maliwanag, mga kababayan. No? So, ibig sabihin, sa biblical na theology, ang Panginoon o Lord is used as alternately na God. Kaya nga si Kristo, kung titingnan mo sa Revelation 17:14, ang kanyang attribution ay ganito, mga kababayan, no? Ang attribute ni Kristo sa Revelation 14:17, ganito po, mga kababayan. 17:14, and there shall make a war with a lamb. The lamb shall overcome them, for he is Lord of Lords. Okay? Ano daw si Kristo? The lamb referring to Christ, Lords of Lords, King of Kings. Sino po ang Lords of Lords? Panginoon ng mga Panginoon. Walang iba kundi ang Diyos. Ibig sabihin, it refers to Christ, no? The lamb, no? This shall make a war with a lamb, no? Si Kristo po ang tinawag dito na lamb. Kung na-remember ninyo, ang tawag ni Juan Bautista sa kaniyang akase na si Jesus sa pagkatao, in John chapter 1 verse 29, sabi ni San Juan, this is the Lamb of God that takes away the sin of the world. This is the Lamb of God, no? Kaya kinakanta natin, Lamb of God,
who takes away the sin of the world. Ibig sabihin yan, ang lamp dyan, mga kababayan, ang ating Panginoong Hesukristo. So maliwanag mga kababayan na pagsabi ng Biblia, bakit ako binisita ng ina ng aking Panginoon, sa English Lord, that is equivalent that God in the biblical sense, sapagkat si Kristo walang iba na Lords of Lords, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, kundi ang Diyos lamang. So maliwanag sa biblical na explanation, no? Ang pagsabi kay Maria na ina ng Panginoon, that is equivalent na sinasabi ng Katoliko, Mary, Mother of God. Sana po naintindihan ninyo. Okay? Pag hindi nyo naintindihan, magtanong kayo sa mga pari ninyo. Okay? Mga Katoliko. Yan po ang klaro natin na teaching galing sa Biblia na in-explain natin, in-unlock natin, di-unlock meaning nakalock, no? I-unlock mo ang mga term para maintindihan, no? So maintindihan mo ang sinasabi ko na implicit sa Biblia na sinasabi na si Maria ay ina ng ating Panginoon, ngunit ang terminong Panginoon in-apply kay Kristo, hindi lang Panginoon, kundi Lords of Lords sa English, King of Kings, na ang sabi diyan sa Psalm chapter 86 verse 15, O Panginoon, Ikaw ang Diyos. Ibig sabihin, kung tanggalin ang Lord's na termino, i-puli, i-change, i-place ang tinatawag na God or Diyos diyan sa Luke chapter 1 verse 43, parang ganitong pagkasabi ni Elizabeth, bakit kaya dinalaw ako ng ina, meaning si Maria, ng aking Diyos? Kung ito po ay i-explicit natin. Yan po ang ibig sabihin kung bakit biblical po ang pagkasabi ng Katoliko, Mary, Mother of God. Now, ngayon, pagdating naman sa tinatawag dokumento ng simbahan, no? Sa dokumento ng simbahan, ito po ay nililiwanag. Kasi po, nung unang panahon pa, no? Mayroon isang theologians din na nagngangalang Nestorius, no? Alam niyo po, pag magbasa kayo ng kasaysayan ng simbahan, lalo na sa mga aral tungkol sa Mariology, Christology, ay inyo pong ma-inkwentro itong pangalan ng isang teologo na nagngangalang Nestorius. Ang kanyang followers ay tinatawag na Nestorian. Ang tawag yan Nestorianism. Bakit? Ano po ba si Nestorius? Si Nestorius po, nung unang panahon, around 400 AD, ay nagsasabi po na si Maria ay hindi ina ng Diyos o Theotokos. Ang kanyang sinabi, si Maria ay ina lamang ng tao. Yan ang kanyang sinabi. Ayaw niyang tanggapin na si Maria tawaging ina ng Diyos o Theotokos. Ang kanyang counter-offer ay tinatawag niyang Christotokos lamang or Anthropotokos. Kasi mga termino, mga kababayan, nung unang panahon ng simbahan. Okay?
So, kaya sabi ng simbahan, mali, hindi dapat ganon, no? Kaya yung turo ni Nestorius ay binasura ng simbahan. Bakit? Sa anong rason, no? Ang rason, sapagkat si Maria ay hindi lamang siya ina ng pagkatao ni Kristo, kundi persona. Okay? At ang persona ni Kristo ay Diyos. At nang si Kristo po ay nagkatawang tao, ang kanyang existido na personang pagka-Diyos, yun ang pumasok in a mystery way sa sinapupunan ni Maria by the power of the Holy Spirit. Nag-gets ninyo, sundan ninyo ang doktrina ng Katoliko para madali ninyong maintindihan kung bakit tayong Katoliko naniwala, hindi lang tango ng tango, no? Tinanggap natin dahil naintindihan natin. Okay? Marami tayong Katoliko tinanggap, pero pagtanongin, hindi ma-explain dahil hindi nag-aral. Kaya ito, minabuti natin dito sa social media para maintindihan ng lahat. Okay? Hayaan nyo ang protestante, no? Hayaan niyo yan, no? Madali yan sila sagutin pag alam mo ang doktrina ng Katoliko. Itanggapin nila o hindi, ito yung paliwanag natin, mga kababayan, no? So, sabi ng simbahan, mali yan. Kasi si Kristo, tinutulan ng simbahan si Nestorius. Kasi sabi ni Nestorius, si Maria ay hindi dapat tawaging ina ng Diyos. Ina lang ng tao. Sabi ng simbahan, mga kababayan, si Kristo ay walang taong persona. Si Kristo, persona na bago pa siya pumasok sa tiyan ni Maria, at ang persona niya ay Diyos. Ang persona na Diyos kumuha ng pagkatao sa sinapupunan ni Maria. Paano mo sabihin na si Maria inalang ng tao, samantalang buong persona ay nasa sinapupunan ni Maria in a mystery of incarnation, kumuha ng laman, kumuha ng tinatawag na pagkatao, human nature. Kaya mga kababayan, kung si Maria man ay nagiging ina, hindi lamang sa kanyang pagkatao. Dahil ang pagkatao ni Kristo galing sa sinapupunan ni Maria, galing kay Maria. Ngunit nang hindi pa nagiging tao, ang second person of the Trinity ay Diyos na siya already. Okay? Diyos na siya. Kumuha lang siya, nag-assume lang siya ng pagkatao. Kaya, sino ang nasinapupunan ni Maria? Ang second person, si Kristo. Anong klaseng persona si Kristo? Diyos. Kumuha ng pagkatao. Kaya kung nagiging tao si Kristo, hindi nawawala ang kanyang pagka-Diyos. Kaya maliwanag po, mga kababayan, tinawag si Maria ina ng Diyos sapagkat si Kristo po ay Diyos na kumuha ng pagkatao sa sinapupunan ni Maria. Klaro po ba, mga kababayan? Wala mang nag-thumbs up dyan. Naintindihan kaya ako? Okay? Yan, mga kababayan, ang ibig sabihin ng Mother of God. Kaya itong sinabi ni Nestorius na inalang ng tao, mali sapagkat kung inalang ng tao si Kristo, ibig bang sabihin dalawa ang persona ni Kristo? Ang doktrina ni Arius, may dalawang persona si Kristo. Si Maria, inalang daw ng persona ng pagkatao.
Hindi siya ina ng pagka-Diyos dahil ang doktrina ni Arius na sinunog ng simbahan, si Kristo ay may dalawang persona. Persona na pagka-Diyos, persona na pagkatao. Sabi ng simbahan, mali. Isang persona lang si Kristo at ang persona ni Kristo na pumasok sa tiyan ni Maria ay Diyos na persona. Kumuha ng pagkatao lamang. Yan po mga kababayan. Kaya si Maria ay tinawag siyang ina ng Diyos in the sense sa pag-intindi na itong pumasok sa kanyang sinapupunan ay persona na Diyos, hindi persona na tao. Okay, naintindihan mga kababayan, mga Katoliko especially. Kaya kung sasabihin si Maria ina lang ng pagkatao, so ibig sabihin si Kristo hindi Diyos. So mag-stop ka muna na paniwalaan ang pagka-Diyos ni Kristo para si Maria hindi ina ng Diyos. Yan ang mangyari mga kababayan. Kung sabihin mong si Maria ay totoong ina ni Kristo at totoong Diyos naman si Kristo, therefore Mary is rightly called Mother of God. Mag-stop muna kayo sa paniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo para si Maria hindi matawag na Mother of God. Pero kung naniwala ka sa pagka-Diyos ni Kristo na persona, pumasok sa tiyan ni Maria, kumuha ng laman at kaluluwa, pagkatao, human nature, si Kristo po may dalawang nature, pagka-Diyos at pagkatao. Kaya, una ang pagka-Diyos ni Kristo, saka lang siya kumuha ng pagkatao, kaya si Maria, tinawag siyang ina ng Diyos. Dahil ang persona na pumasok sa kanyang tiyan na kumuha ng human nature ay Diyos yun na persona. Yan mga kababayan. Kaya pagbasahin mo ang dokumento ng simbahan, nandito sa aking mga kamay. Okay? Babasahin ko mga kababayan. Baka sabihin ninyo, ako'y nag-imbento lang ng istorya. No? Hindi ho ako magsasabi kung wala akong dokumento. Nandito ho sa Fundamentals of Catholic Dogma. Ibig sabihin, dokumento ng simbahan. Babasahin ko po ang aking gi-explain para maintindihan ninyo. Nestorianism heresy. Ibig sabihin, mga mali ng mga followers ni Nestorius. Okay? Sabi dito, the denial of the true humanity of Christ involved the denial of the true motherhood of Mary. Ano daw? Tagalogin natin. Sabi ng dokumento ng simbahan, ang pag-deny sa pagkatotoong tao ni Kristo ay kalakip sa pag-deny sa totoong pagkaina ni Santa Maria. Tama nga naman. Kung sabihin mong si Kristo hindi tunay na tao, di hindi rin tunay na ina si Maria. Ganun po yon. Pangalawa, and the denial of the divinity of Christ logically also lead to the denial of Mary's motherhood of God. Ano po? Tagalogin natin. Sabi dito, ang pag-deny sa pagka-Diyos ni Kristo ay pag-deny din sa pagkaina ng Diyos ni Santa Maria. Yun ang ibig sabihin ng simbahan. Kung i-deny mo ang pagka-Diyos ni Kristo, sabi dito, logically speaking, is also lead. Ito po ay tumutukoy. Ito po ay nagdala. Ito po ay nagpointing
na si Maria ay hindi matatawag na ina ng Diyos. Gets nyo mga kababayan? Pag i-deny daw natin, okay, ipilit nating isinsilyo ang explanation. Pag i-deny daw natin ang pagka-Diyos ni Kristo, ito po daw ay patungo sa pag-deny na si Maria ay hindi ina ng Diyos. Ibig sabihin, ganito po yan. In a simplest way, i-stop mo muna maniwala sa pagka-Diyos ni Kristo para si Maria hindi matawag na ina ng Diyos. Kung namniwala ka na si Kristo ay Diyos at pagkatapos si Maria ay ina ni Kristo, then hindi mo maiwasang sabihin na si Maria ina ng Diyos sapagkat si Kristo ay Diyos. Tanggalin mo muna ang paniwala, magiging iglesia ni Kristo ka muna. Okay? Sapagkat ang iglesia ni Kristo ni Felix Manalo ay hindi naniwala na si Kristo ay Diyos. So pag doon ka na sa iglesia ni Kristong paniniwala, so si Maria hindi mo natawaging ina ng Diyos. Pero kung naniwala ka na si Kristo ay Diyos, tapos na si Maria ay kanyang ina, then hindi mo mawawala na si Maria ay karapat-dapat tawaging ina ng Diyos. Hindi dahil sa siya ang dahilan na may Diyos sa sanlibutan, no? Ang pagsabing Mary, Mother of God, hindi nangangahulugan na siya ang una kaysa Diyos, hindi rin. Ang pagsabing si Maria, ina ng Diyos, hindi nangangahulugan na una pa si Maria sa Trinity, hindi. Okay? Yan ang dapat maintindihan. Kasi pagsabing ina, ay una talaga sa kanyang anak. Eh, bakit si Maria tinawag na ina ng Diyos? That is a very complicated and a very technical term. Kaya makinig sa simbahan para maintindihan. Why Mary called Mother of God? It is because ang kanyang nasa sinapupunan ay persona na Diyos, hindi persona na tao. Persona na Diyos na kumuha ng pagkatao sa tiyan ni Maria. Kaya Mary is the Mother of God, of the person incarnate to His womb. Yan mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw yan. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog lakat unan. Daghang salamat.